ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters. Mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Morning, kami pa rin ang inyong mga kasama. Weng de la Peña, Buddy Obera. May nangyari sa Quezon City kanina. Maswerte nakaligtas ho sa panganib, kagabi pala to, sa ang isang artista matapos pagbabarilin ang sasakyan nito sa Quezon City. Bagamat kagabi pa ito nangyari, kaninang alas 2 lamang ng madaling araw na isipan ng biktimang si Johan Santos, 26 anyos, Pinoy Big Brother housemate to, na i-report ang nangyari. Ayon sa biktima, kabababaho lamang niya ng kanyang Mitsubishi Montero sa Natividad Street, San Francisco del Monte sa Quezon City nang makita ang dalawang lalaking nakasuot ng bonnet na papalapit sa kanya. Dahil sa takot, muling sumakay ng Montero si Santos, kaya pinaharurot ho ang sasakyan. Tsaka pinaharurot niya yung sasakyan, pero naabutan pa rin ito ng tama ng mga bala ng baril mula sa mga sospek. Nahirapan naman ang mga otoridad na imbestigahan ang naturang krimen dahil tumanggi ang biktima na isalaysay ang posibleng motibo ng mga salarin. Sa Maynila, may nangyari naman na mason na kuryente. Dead on arrival po ito sa Tondo Medical Center. Ang pangyayari ay sa isang construction site sa Tondo. Kinilala ang biktima si Mario Tabiles, 49 anyos. Sa report, alas 8 kagabi ng nagtatrabaho ang biktima sa construction site ng ITT Construction Incorporated, bigla na lamang itong mangisay matapos makuryente. Agad pong isinugod ang biktima sa mga katrabaho sa ospital, pero dineklarang wala na itong buhay dahil sa cardiorespiratory arrest secondary to electrical injury. Hindi naman interesado ang pamilya ng biktima magsampa ng kaso laban sa pinagtatrabaho ng kumpanya ng biktima. May sunog, nagkasunog sa Quezon City ulit ay mahigit 100 pamilya na walan ho ng tahanan matapos tupukin ng apoy ang isang residential area sa may Baisa Village bago maghating gabi. Umakyat sa Task Force Bravo ang sunog na tumupok sa 50 bahay. Ayon kay Quezon City Fire Marshal Superintendent Jesus Fernandez, patuloy pa nilang inaalam ho ang pinagmulan ng sunog. Samantala, 3 bumbero naman ang nasugatan matapos mawalan ng kontrol ng kanilang sinasakyang fire truck at bumangga sa kahabaan ng EDSA. Ang haba ng EDSA, bumangga doon. Re-responde sana ang naturang mga bumbero sa sunog na yan ang maganap ang insidente. Bahagyang nagdulot ng mabigat na traffic sa area yung naturang pangyayari kung saan ayon sa driver ng truck, iniwasan niyang bumangga sila sa isa pang sasakyan. May natagpo ang patay dyan sa Pasig City. Sa negosyante po ito sa kanyang tinutuloy hotel sa may Santolan. Ang biktima ay si Ricardo Guillermo, 61 years old. Nakatuloy sa room 406 ng Woodstock Inn, Marcos Highway. Ayon sa mga staff, alauna kahapon na mag-check-in doon ang biktima sakay ng Honda CRV, may plakang XLP 704. Makalipas pa lang ilang oras ay lumabas ang isang babae na nag-check-in din sa room 406. Di magkasama sila. Inilarawan ho ng mga staff na mahabang buhok at katamtaman ng pangatawan ng babae. Nang tawagan sa kwarto ang biktima, hindi na ito sumasagot, kaya't napilitan ng mga empleyado ng hotel na porsahan ng buksan ng pintuan. Tumambad sa nilang nakahubad na katawan ng biktimang nakahimlay sa carpet ng kwarto. Sinubukan pa nilang dalhin sa pagamutan ng biktima, pero di na ito umabot ng buhay at lumabas sa investigasyon. Inatake ito sa puso. DZXL Bulat Palaro. Muli po makikita sa aksyon para sa Gilas Pilipinas ang 6'11 naturalist player na si Marcos Daudit. Matapos siyang pumirma sa isang contract extension deal na magtatapos hanggang Setyembre ng susunod na taon, 2014. Si Daudit ang muling aasahan ng Gilas Pilipinas sa pagsabak sa mabigat na 2014 FIBA World Cup sa Spain at maging sa Asian Games na gaganapin naman sa Incheon, South Korea. Sinabi po ni National Coach Chot Reyes na maghanap pa rin siya ng 1 hanggang 2 pwedeng maging naturalized player para makatulong daw po ni Dautit sa Gilas Pilipinas. No doubt it.
Sawa yun Singit. Loli! Loli Showbiz. Loli Showbiz. Hello, magandang morning! Hello, everybody! Everyone! Hello? It's me, Loli. Paparapapap, Lollipop. Abay, pinanghihinayangan raw ni Star for All Seasons, Vilma Santos, ang naging breakup ng kanyang anak sa dating girlfriend nitong si Jeneline Mercado. Naging malapit raw kasi ang kanilang pamilya sa celebrity mom at singer. Naniniwala naman na darating din siguro ang tamang babaeng pagmamahal sa kanyang maswerteng anak. O, si Lucky. Sa ngayon, abala si Lucky o si Luis, ano ba talaga? Sa kabilang mga proyekto. Kala ko babae, proyekto nito. Yan ang aking munting showbiz ngayong umaga. Panalangin natin ang kapayapaan, katahimikan, at yung kaluluwa ng ating mga libo-libong mga kababayang lumisan ng biglaan. It's me, Loli. Paparapapap, Lollipop. Medyo kwan ka. Dali lang. Thank you, Loli. Kamusta si Loli? Dali lang. Ba talaga tong tumama ditong trahedya rin sa loob ng computer kasama ba? Di hindi mo na, kasi pag ito, ay wala. O, sige, diretso na muna tayo kay Kwan. Alam mo naman ito. Panghimadyas. Hindi natin pinaghihintay ito Ayan. Magandang morning kasamang Weng at Buddy. Hello. Hi, Jennifer. Mahilig ba kayong manood ng movie na Na ano? X-Men? Akala ko. Iba yung X-ray. pakinig ko, Ha? Ay, Iba yung X-Men. Iba yung pakinig ko talaga. Ah. X-ray. Isang tunay na tao lang naman kasi ang bumuhay sa comic character na si Magneto na may kakayahang i-magnet. Yes, i-magnet ang lahat ng mga bakal. Si Miroslav Maggola ay mula sa Germany ay may kakayahang kontrolin ang mga bakal sa pamamagitan ng kanyang isip. Ayon sa kanya, nag-umpisa siyang matuklasan ng kapangyarihang ito noong early 90s at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pagtuklas. Naniniwala din siya na hindi lamang siya ang taong may ganitong kakayahan, pero marami pang iba. Dagdag pa ni Maggola na lalo na itong ipagpapatuloy dahil malaki ang itutulong nito sa mga mamamayan. Ikaw ba, ano naman magnet mo? Wala po. Wala ka nang... Wala. Naka-magnet na yan, no? Ganun ba? Oo. Ng kanyang lover boy. Oo. Di ba? No comment. Bigla ko napangiti. No comment po. Okay. Ay, Hindi ka magdedepensa ng sarili mo. hindi po. No comment talaga. Opo. No comment. Guilty. Mukhang hindi ko alam ata. May alam kayo, hindi ko alam. Hindi pare, guilty daw siya beyond reasonable doubt. Yes. I invoke. Marami siyang na ano to? Na anong ginagawa ng magnet? Nahigop? Oo. I invoke my Marami right. bang dumidikit Sa kanya. Opo yung mga germs. Ayan. Joke. Okay. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa DSXL News Center. Ako po si Jenny Taos. Asing talbog silang lahat. Tatak, Armen. Salamat, Ginny Taos. Ginny Taos. Genie talaga. Wala talagang, oo. Dali lang ha. Ganda tong tugtugan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. Ang grupo ni Prof. Eric Sanman, may balitaan mamaya sa Rembrandt. No? Yung guest nila, si Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association. Yan, at ang grupo ng mga doktor na may planong pumunta at humabol sa pagtugon sa mga pangangailangang medikal ng mga nabiktima ng Super Typhoon Haiyan na yan. At yung baby na pinangalan ng Haiyan. Ayan, at may mga kasama ring
iba na pupunta rin. Alas 10 yan sa Rembrandt. Thank you. Robust Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umurong sa namang laban. Pwede siyang tawagan 0909-3333-333. Diretso mga naglalagab-labo ng mga balitang tatak RMN ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DCXL 558. Kayo po umaga na ng Biyernes, November 15, 2013. MOTTO mo. Oy, wag na hong magsisihan, magtulungan na lang, simulan ng umaksyon. Yan. Sino ba nag-umpisang manisi? Thank you. Bato-bato. Bato pa rin. Oo. Nabati ko sa international media. Bumilis-bilis na rin yung relief efforts. Ganun lang, konti. Diba? Konting kurot lang. Sama niyo sa serbisyo publiko from the city of Samboy, Luceres Primo Hermano, Weng de la From Peña. the province of Occidental, Mindoro. Dami nakalala sa akin. Ako po si Buddy Oberas, mabuhay. Naninisi ka raw eh. Buwabalik agad. God bless us all. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagab lang sa 558. Subayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa